Okay? So palalabasin nila dito, Pangulong Bongbong Marcos na naman yung may pakanahan. Hindi ba pwedeng, let's say sabihin natin na ganun. No, hindi ba pwedeng ibang tao may gusto nun? Talagang si Pangulong Bongbong Marcos lagi yung target nila. Bakit nila tinatarget yung Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? No, yun ay para mag-inflict ng galit. No? Ginagawa nila, mag-inflict ng galit sa mga tao, magalit sa Pangulong Bongbong Marcos para ano? Para patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto at para sila ang makaupo sa pwesto, no, at maisalba nila ang lahat. No, yun lang naman yung nakikita ko dito. No, na posibleng mangyari. Kaya ganun yung kanilang kagustuhan na mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. 'Di ba? Para kung sakali kasi siya yung papalit eh. Siya yung vice president eh. Okay? So magkakaroon na sila ng control over sa lahat. 'Di ba? So posibleng mabaligtad na lahat ng sitwasyon kung sila yung makakaupo. Kaya ganun yung eagerness nila na mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos. What's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin itong isang balita na kung saan kung papanoorin nating maigi mga kababayan, tila wala nang pag-asa talaga itong si VP Sara Duterte mga kababayan. Paano ko nasabi yan mga kababayan? Tila sarado na yung kanyang isipan para sa mga bagay-bagay mga kababayan. Parang hindi na niya naiintindihan kung ano yung dapat na gawin niya. Hindi na niya naiintindihan siguro yung sa pagkakaiba ng tama at mali mga kababayan. Dahil lahat na lang ng gagawin ng ating pamahalaan ay tila pamumulitika na lang sa kanya at lahat ng nangyayari sa kanila ay tila pamumulitika na rin mga kababayan. Malinaw na medyo naguguluhan na ata itong ating Vice President dahil hindi na niya alam kung ano yung pinagkaiba ng pamumulitika sa realidad mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Paki-like naman po ang ating video ngayon. At syempre mag-comment kayo ng inyong opinion dyan sa ibaba at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga latest video uploads natin. At syempre shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo at sa laging nandiyan dyan na nakasubaybay po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Okay, so umpisahan natin tong balita na to mga kababayan at atin pong pag-usapan. At gawan natin ang komentaryo. Okay? Let's go. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ang reklamong pananakit na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Okay, so sinisi na naman niya dito mga kababayan ang administrasyon. Ang tanong, yung administrasyon ba ang nagsampa ng kaso, mga kababayan? Ang nagsampa ng kaso dito is yung taong binugbog, doon na nakita natin sa video. Yun ang sinasabing nagsampa ng kaso, mga kababayan, Pero hindi yung administrasyon o sino man, yung Senado o yung Kongreso ang nagsampa ng kaso laban dito sa kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Medyo naguguluhan ata itong ating Vice President, mga kababayan, di ba? Ang mahirap kasi lahat na lang na mangyayari sa kanila, pamumulitika na lang mga kababayan. Yun na lang lagi ang kanilang bukang bibig. Wala na silang ibang masasabi kundi pamumulitika. Hindi na nila ma-explain ng maayos, which is para sa akin dapat hindi niya hindi niya para ipagtanggol siguro mas maganda kung sinabi niya hayaan na lang natin na korte ang magdesisyon diyan, 'di ba? Parang mas maganda pang pakinggan. Pero kung para sabihin mo na pamumulitika
no, parang ipinagtatanggol mo pa, no, yung kapatid mo doon sa naging reklamo na yon. 'Di ba mga kababayan? No, mas maganda pang pakinggan kung sinabi niyang hayaan na natin na yung korte kung magsasampa sila ng kaso, so be it. No, antayin natin, hayaan natin yung korte. No, ang magdesisyon kung masasampahan ba talaga ng kaso o ano yung kalalabasan ng kaso na yon. Pero para sabihin mo, no, na pamumuliti ka, parang pinagtanggol mo na rin yung kapatid mo, 'di ba? Naniniwala si Vice President Sara Duterte na paninira lang umano ng administrasyon ng reklamong pananakit na isinampa laban kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. 'Di ba? Administrasyon pa daw, 'di ba, mga kababayan? Wala, sarado na isip na itong mga 'to. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi pa raw nakakausap ni Vice President Sara Duterte ang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na inireklamo ng pananakit. Nasa The Hague, Netherlands ang kongresista para sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero paniwala ng bise, ang asunto kay Pulong paninira lang anya ng administrasyon. Di ba? Yung administrasyon pa ang sinisi, paninira lang daw ng administrasyon. No, yung kasong isinampa kay Pulong Duterte. Diba? Ano masasabi niyo dun, mga kababayan? Diba? Maniniwala ba kayo na administrasyon lang ang administrasyon ang gagawa nun? Diba? O pwede na bang kusan loob ng tao na magsampa siya ng kaso? Siguro nakahanap siya ng tiyempo. No? Na mainit na kayo ha. Sige, magsasampa na ako ng kaso. Wala na kayo sa kapangyarihan. Parang ganun. No? Hindi ba pwedeng ganun yung naiisip ng tao na yon? Diba? Nung lumabas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2, lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So, diba? Naisingit pa niya yung 20 pesos na bigas na yun, mga kababayan. Ang tibay. Diba? Imbis na harapin mo o sagutin mo yung akusasyon, no, talagang naisingit mo pa rin yung 20 pesos na bigas na yon. No, talagang ginagawa nilang issue yun, mga kababayan, no. Imbis na matuwa siya, no, na may ginawang ganun ang ating gobyerno, no, kung siya ay talagang vice presidente, no, na ang iniisip niya ay ang mga kababayan o ang sambayan ng Pilipino, no, dapat matuwa siya. Diba? Ang nangyayari kasi, imbis na matuwa siya, no, binabatikos pa niya. 'Di ba? Binabatikos niya At saka tila parang wala siyang alam dun sa mga nangyayari. 'Di ba? Talagang paulit-ulit niyang ini-insist. Mga kababayan, no, na ginagamit sa politika yung 20 pesos na yan. No, niloloko kayo ng administrasyon diyan sa 20 pesos na bigas na yan. 'Di ba? Ang linaw-linaw na sinabi, no, na pinatigil yan. No, yung 20 pesos per kilo na bigas na yan dahil no, iniiwasang magamit yan sa politika. Same thing na sinasabi natin. 'Di ba? Palagi nating sinasabi yan. No, na kaya itinigil yan at baka itigil yung 20 pesos na bigas na yan dahil baka magamit sa politika. Ano yung isa pang sinabi natin do sa mga nakaraang vlog natin? No, delikado yung 20 pesos na bigas na yan. No, lalo't nalalapit ang halalan. Baka gamitin yan. No, yung 20 pesos na bigas na yan. Diba? Isa pa, yung sinasabi natin na baka maraming bumili ng 20 pesos na bigas na yan at masindikato yan. Diba? Pag na-hoarding yung 20 pesos na bigas na yan, no, mawawala ng stock, mga kababayan. Ano mangyayari pag nawala ng stock? Maibebenta ngayon, no, sa merkado, yung 20 pesos na bigas per kilo na yon, no, sa mas mataas na halaga. Diba? So doon papasok ngayon yung mga sindikato na kung saan mas malaki ang kikitain nila. Okay, so ano mangyayari doon? Yung pangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos o yung sinasabi ng ating administrasyon hindi matutupad. Bakit? Naubos na, na-hoarding na Diba? Yun yung isa sa kinakatakot ko dyan. No, delikado yan, mga kababayan, yung ganyan sinasabi natin. No, na baka magamit yung 20 pesos na bigas na yan na proyekto ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
Okay, so balik tayo doon sa sinasabi niya na yon, no? Ng ating Vice Presidente. Imbis na matuwa siya, binatikos niya. Ganyan ba? No? Yung dapat na pag-iisip ng isang Vice Presidente, 'di ba? Kahit pa sabihin natin ganyan yung nangyayari sa kanila, dapat natutuwa sila pag ang usapan no ay ang tungkol sa pangulong tungkol sa sa proyekto ng ating administrasyon o ng ating gobyerno ngayon na makakatulong sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Imbis na matuwa, binatikos pa nila. 'Yun ang pangit doon. Bumas naman yung kanilang May 1 na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinigil kaagad ng May 2. Lumabas naman yung complaint ko kay Congressman Pulong Duterte. So nakikita nyo na basta merong nangyari na kagagawan ng administrasyon, ang ginagawa nila ay sinisira nila ang kanilang kalaban sa politika para matabunan yung totoong issue. 'Di ba? Anong connect? 'Di ba? Ang layo. 'Di ba? Matatawa ka na lang Parang ang layo na ata ng sinasabi ni VP Sara Duterte ron. No, imagine ninyo para lang daw mapagtakpan nung hininto yung 20 pesos na bigas, 'di ba? Para lang daw mapagtakpan. No, sinampahan nila ng kaso. Ito nga si Pulong Duterte. Diba? Yung sinasabi nga natin, hindi naman yung gobyerno, hindi naman yung administrasyon no, nagsampa ng kaso. Okay? So palalabasin nila dito, Pangulong Bongbong Marcos na naman yung may pakanahan. Hindi ba pwedeng, let's say sabihin natin na ganun. No, hindi ba pwedeng ibang tao may gusto nun? Talagang si Pangulong Bongbong Marcos lagi yung target nila. Bakit nila tinatarget yung Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? No, yun ay para mag-inflict ng galit. No? Ginagawa nila, mag-inflict ng galit sa mga tao, magalit sa Pangulong Bongbong Marcos, para ano? Para patalsikin yung Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto at para sila ang makaupo sa pwesto, no, at maisalba nila ang lahat. No, yun lang naman yung nakikita ko dito. No, na posibleng mangyari. Kaya ganun yung kanilang kagustuhan na mapatalsik ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. 'Di ba? Para kung sakali kasi siya yung papalit Siya yung Vice President Okay? So magkakaroon na sila ng control over sa lahat. 'Di ba? So posibleng mabaligtad na lahat ng sitwasyon kung sila yung makakaupo. Kaya ganun yung eagerness nila na mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ganun lang naman yun, mga kababayan. Nakita na natin yung senaryo na yan. Nakita na natin dati yan. Hindi pa ba natuto ang mga kababayan nating iba dyan? Hindi nyo pa ba nakikita na nauuto na kayo? Bayan. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Malacanang pero bukas na raw sila sasagot. Naharap si Pulong sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Cristian John Patria sa Department of Justice. Ang PNP, iginiit sa isang pahayag na wala silang hawak at hindi sa kanila galing ang anumang kumakalat na CCTV footage na muna may kaugnayan sa insidenteng kinasasangkutan ni Duterte. O, di ba? Yung mismong PNP, umamin na rin. No, na wala sa kanilang custody yung CCTV footage. 'Di ba na sinasabi na 'yon? Ibig sabihin mas nauna pa sa media at sa mga vlogger lumabas 'yun. Tapos ang sisisihin nila yung administrasyon. 'Di ba? Sisisihin nila yung Pangulong Bongbong Marcos doon sa nangyaring insidente na 'yon. No, sa nagsampa ng kaso na 'yon, yung Pangulong Bongbong Marcos na naman ang sisisihin nila. No, parang tila ang labo naman ata nun. Lahat na lang na mangyayari sa kanila, Pangulong Bongbong Marcos ang sisisihin nila. Diba? Hindi rin daw sila ang naglabas ng affidavit ng complainant laban kay Pulong. Itinanggi ng PNP ang anumang kaugnayan sa pagkalat ng affidavit ng complainant na lumabas na rin sa social media at iba pang platforms. Okay? Hindi ito galing sa PNP at wala kaming opisyal na papel sa pagpapalaganap ng nasabing dokumento. Diba mga kababayan? Tapos sisisihin kaagad nila yung administrasyon.
iginagalang daw nila ang proseso ng batas. Para sa GMA, Diba? Yun naman pala. Paano kung mas maganda siguro ang sinasabi nga natin dito na bago nagsalita ng gano'n ang ating Vice President Sara Duterte, bago siya nagbitaw ng ganong salita, maababayan, dapat inalam niya muna. Diba? O kaya ang sinabi niya, antayin muna natin yung isinampang kaso bago kami magre-react, bago kami magkokomento. No, wala siyang hindi siya kagaya, alam niyo hindi siya katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos na pag nagsalita, konti lang. No, hindi siya ganun kahaba. Siya sa kanya, ang dami niyang explanation. No, pag nagsalita siya, para ang tawag natin doon, napaka-defensive masyado. No, yun yung parang defense mechanism nila. It's either sagutin nila yan o manahimik sila or defensive yung strategy nila. Yung parang masyado silang nag-overreact sa isang bagay o sa isang tanong sa kanila at maninisi na kaagad sila ng ibang tao. Magtuturo na kaagad. Diba? Parang ang pangit yan para sa ugali ng isang Vice President. Diba? Nire-respeto natin ang Vice President ng Pilipinas. Nire-respeto natin si VP Sara Duterte. Okay, yan yung lagi natin sinasabi dito na lahat ng nasa gobyerno, nire-respeto natin yan. Nandito lang tayo para magbigay ng ating opinion at komentaryo sa mga nangyayari. Diba? Dahil aware tayo At ayaw natin na pati yung mga kababayan natin maging sarado ang isipan. Ang gusto natin lahat tayo maging aware sa mga nangyayari. Diba? Huwag tayong maging partisan. No, nandito lang tayo sa isang side na nakapanig. Huwag ganun. Pangit yun. Okay? So, kayo, anong masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.